bago ka naimbitahan, nabigyan ng leaflets, nakarinig ng sounding, alam na naman ang pangangailangan mo, nakita na niya yun. Na nagtitiis ka sa karamdaman mo. Mayroon kang mabigat na problema. Gusto mo magbago. Hindi mo alam kung paano. So nakita lahat ng Malapinon yung desire ng puso mo. Amen. Yung gusto mong gumaling. Gusto mong magbago. Gusto mong makalaya sa bisyo. At gumamit siya ng instrumento. Gumamit siya ng tao para dalhin ka sa totoong gawain niya. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So yan po ang dahilan, minamahal, na hindi na po tayo nakipagdebate. Kasi pag tinawag talaga ng Malapinon, pupunta ka talaga sa kanyang banal na gawain. So hindi na kailangan debate. Share ka lang sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng Biblia makikilala mo ang aking mga hinirang dahil makikinig sila sa aking salita. Amen. Everybody say praise the Lord. So, pag mag-share ka na ng kabutihan ng Malapinon, magugulat ka na lang, mayroon ng umiyak doon. Mayroon ng lumuluha. So, pag imbitahin mo sa gawain, sasama na sa'yo yan. Kasi nakita siya ng mahal na Panginoon bago mo siya inimbitahan. Amen. At ayon po dito, minamahal sa John 10:3, their individual names. Tayo po'y tatawagin sa ating pong kanya-kanyang pangalan. No? So napaka-importante po yung ating pangalan na kasulat sa aklat ng buhay. So sabi nga ng Malapin, huwag kayong magalak. Normal lang yan. Na mayroon talagang mga himala, signs, wonders, and miracles. Yan po ang palatandaan ng tunay na gawain ng Malapin noon. Pero ang importante, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil tawagin tayo ng Malapin noon sa kanya-kanya nating pangalan. Jess 3 ng Juan, ito po ang ating mabasa at pakinggan po natin ng mainam. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatay 3. Sabi dito, binubuksan siya ng bantay 7 at narinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Ang bawat isa ay tinatawag sa pangalan. Amen. Everybody say praise the Lord. Yung ating mga alagang aso, may pangalan yan eh. Di ba? Pag hindi tinatawag sa pangalan, hindi naman lumalapit yan. Gumaganon lang yung kanilang buntot. Pero kung tawagin mo na isa-isa sa pangalan at na-recognize na, ayun, lalapit na sa'yo yan. Sa dami nila, tapos tawagin mo yung pangalan, yung unang natawag mo, yun ang unang lalapit sa'yo. Dahil tinawag yung pangalan niya. Kung yung aso nga, nakakaintindi na pangalan niya yon. Importante yung pangalan. Amen. Lalo na ang tao. So, napaka-importante ng ating pong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lucas 10:19 at 20. Huwag kayong magalak. Nandyan yung kapangyarihan. You can tread on serpents and scorpions and nothing by any means hurt you. Wala, kahit si Satanas ay hindi makakagalaw sa iyo. Pero huwag kayong magalak doon. Sabi ng mahal na Panginoon. Ang ikagagalak nyo, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ating pong basahin. Jess 19:20 ng
Lucas. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, talatay 19 at 20. Sabi dito, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa din ang James 14, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. So kahit ano pang angkin-angkin ng tao, ito yung iglesia ng Diyos, iglesia ito ni Kristo, sa Kanya to. Paano maging Kanya? Lasinggero, babaero, dorogesta, nagmumura, pumapatay ng tao, walang pagbabago. Paano yung naging Kanya? Hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mong reliyon na sa Diyos. Amen. Dahil sabi na malapit, kilala ko ang sa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin. 10:14 ng Juan. Dito po sa Juan, Kapitulo 10, ang talatay 14. 14. Sabi dito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Kilala ko ang aking maalagad. At kilala ako nila. Maraming ngayong nagsasabi sila ay sa Diyos, hindi nila kilala ang mahal na Panginoon. Ang kanilang pagkakilala, propeta. Hanggang doon lang. Tao. Hanggang doon lang. Ang masaklap, Diyos anak. Ginawa pa siyang ibang Diyos. Naniwala nga siya na Diyos. Naniwala sila Diyos si Kristo, pero nag-imbento sila ng ibang titulo. Diyos anak daw. Talaga namang si Satanas ay sinungaling. Gusto niyang i-twist ang katotohanan. Sabi ng malapit, ako ang mabuting pastor. I am a good shepherd. Kilala ko ang aking mga karnero at kilala nila ako. Sabi ng Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor at wala na akong pangailangan pa. Provided ka lahat. Hindi ka na maghanap ng doktor pag magkasakit ka. Siya ang iyong siya ang manggagamot. Hindi ka na kailangan ng abogado. Siya ang iyong counselor. Amen. Amen. Siya ang iyong ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Huling talata, minamahal, sabi dito sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. 2 Timothy 2:19, the sure foundation of Christian hope, ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin. At ihanda na po yung ating pong mga magawit at mga instrumentalist. Amen. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talata po ay 19. 19. Sabi po dito, 19 na ikalawang Timoteo, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Lumayo sa kasamaan ang mga bumabanggit sa pangalan ng Panginoon.
So pag mayroon pong nagbabanggit sa pangalan ng Panginoon at gumagawa ng kasamaan, hindi po sa Panginoon yon. So there are more or less 7,000 religions throughout the whole world. Puro sa impyerno lahat yan, minamahal. Dahil ang katotohanan, si Kristo lang. Hindi sa relihiyon ang kaligtasan. Pag hindi mo kilalanin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ang buhay mo, wala kang kaligtasan. Dahil siya lamang ang iyong pastor at sabi niya, minamahal, I am the good shepherd and know my sheep and am known of Him. At sabi ng unang Korinto 8:3, but if any man love God, the same is known of Him. Pag mahal mo ang Diyos, makikita din sa buhay mo yan. Nagmamanifest yan, minamahal. Talaga makikita mo yung pag-ibig ng Malapinoon sa bawat mananampalataya. Hindi kanya pababayaan na magtiis sa sakit na wala ng kagalingan. Gagaling ang karamdaman mo. Hindi kanya pabayaan na manalangin ng pagbabago sa buhay mo. Babaguhin kanya. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. So kung saan man tayo dadalhin ng mahal na Panginoon, mayroon po siyang itinalagang tao doon para makinig sa kanyang salita. Hindi po tayo pumupunta sa isang lugar na wala po siyang piniling tao doon na makikinig sa kanyang salita. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, kahit ang mga propeta noong kapanahunan ni Abraham, ano bang pinili ni Abraham? Nung sabi ni Lot, kailangan sila maghiwalay. So, si Lot ang unang pumili. Pinili niyang syudad. Sodoma, Gomorrah. Sabi siguro ng Lot, mas maganda doon, maraming tao. Mas maganda sa syudad. Maraming maliligtas doon. Maraming magbabagong buhay. Si Abraham naman, sa disyerto, sa ilang. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pinagpala ng Diyos si Abraham at si Lot naman ay naghirap sa Sodoma at Gomorrah. Dahil ang mga tao doon hindi naman naniniwala sa kanya. Mga bakla, mga tumboy, grabing kasamaan. Sabi ng Malapinoon, gugunawin ko ang Sodoma at Gomorrah. Nangusap ang Malapinoon kay Abraham. Sabi ni Abraham, kung mayroong mga 50 tao doon na matutuwid, sa 50 na tao, hindi ko gugunawin. Naging 40, naging 30, naging 20, hanggang 10. Kung mayroon akong masumpungan na 10 tao na matutuwid sa Sodoma at Gomorrah, hindi ko gugunawin. Pero wala. Hindi po umabot sa 10. Si Lot, asawa niya at 2 niyang anak, 4 lang sila. 2 niyang anak na babae. Pinadala ng anghel para patakasin si Lot. At sinabihan, walang lilingon pag ibagsak na ang apoy sa Sodoma at Gomorrah. Nung nagsibagsakan na yung apoy sa Sodoma at Gomorrah at ginunaw ng mahal na Panginoon, lumingon ang asawa ni Lot at naging ribultong asin. So walang lingunan sa ating paglilingkod, minamahal. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Huwag kang lumingon sa kaliwa at kanan. Huwag kang tumingin sa kahinaan ng bawat isa. Kay Kristo ka mananalig. Siya lang ang makapagbago sa buhay ng tao. We are going to perfection. Habang tayo lumalakad at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makikita tayo ng mga kahinaan ng bawat isa na nangangailangan din sila ng tulong sa mahal na Panginoon.
Ipanalangin natin, minamahal. Pag dating natin sa kabundukan, mga tao doon, wala talaga, zero. Kung hindi talaga pakay natin ang pagliligtas ng kaluluwa, bakit ka magtiyaga doon? Pero pag magmamanifest ang pagmamahal ng Diyos sa tao, maramdaman mo rin yun. Punong-puno ka rin ng pag-ibig, minamahal. Kagalakan at katuwaan mo na magliligtas at magliligtas at magliligtas ng mga kaluluwa araw-araw. Itaas po natin iting kamay. Hallelujah. Awitan po natin itong mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.